Boruto to Blue Vortex Chapter 15 full review. Ang chapter cover nga ay si Ryu, ang bagong humanoid Shinju. Nagsimula nga ang chapter 15 sa isang scene na kung saan ipinakita nga dito ang origin ng bagong Shinju na si Ryu, na nakumpirma nga sa nakaraang chapter bilang clone pala ng adopted son ni Gaara na si Shinki. Itong sequence nga na makikita natin dito ay saktong-sakto sa ating theory / prediction video na ginawa ko nung nakaraang buwan, kaya nakakatuwa. Andito nga tayo guys sa Land of Wind, ang teritoryo ni Gaara. At yung lokasyon nga na ito ay pamilyar. Dito nga kasi guys matatagpuan yung hideout ni Boruto at Kashin Koji. Andito nga ang Shinju na si Matsuri, na sa oras nga na ito ay nasa kalagitnaan ng investigasyon upang hanapin ang collaborator / informant ni Boruto na si Kashin Koji. Ngunit andito nga ang mga Sand Ninja na sina Araya, Yodo, Shinki at Kazekage na si Gaara. Makikita nga natin na sugatan dito si Gaara at mukhang pinipigilan nga niya na makipaglaban itong mga batang kasama niya dahil alam nga ni Gaara sa sarili niya na kahit lumaban nga silang lahat ay hindi nga sila mananalo against dito sa godlike na halimaw na nasa harap nila. At dito nga sa puntong ito ay parang tinanggap na ni Gaara na siya nga ay mamamatay at ang goal na lang niya sa kasalukuyan ay itakas sila Shinki at yung dalawa gamit yung kanyang sand technique na bumalot nga sa mga ito. Pero bago nga sila maitakas dito ni Gaara ay masyado ngang matigas itong ulo ni Shinki para hayaan lang si Gaara na mamatay ng ganon-ganon na lang. Parang comparable nga guys yung pagmamahal nitong si Shinki kay Gaara sa kung paano nga ituring ni Kawaki ang 7th Hokage na si Naruto. Kaya dito nga ay si Shinki mismo yung nagsakripisyo ng kanyang sarili para iligtas nga si Gaara. Dahil mas kailangan nga daw na mabuhay itong si Gaara since siya nga ang Kazekage na mamumuno nga para sa magandang kinabukasan ng Hidden Sand. Bago nga makagat ng isang Clawgrime itong si Gaara at maging isang puno, ay ginamit nga ni Shinki yung kanyang jutsu na Iron Sand Sealing Palm para isil itong si Gaara. Kapalit nga nito ay itong si Shinki naman yung nakagat ng isang Clawgrime at siya nga yung naging isang miniature Divine Tree tulad ni Sasuke. So ngayon nga ay nakasil na rin si Gaara. Isang puno na itong si Shinki at itong si Araya at Yodo nga ay tumakas upang ipag-alam kay Kankuro yung mga naganap. Then humanga nga itong si Matsuri sa jutsu ni Shinki na naka-activate pa rin kahit wala na siyang malay, as long as buhay pa siya. Kaya naisip nga ni Matsuri na gawing kasamahan itong si Shinki, meaning panibagong humanoid Shinju clone na naman. Yan nga yung report na ibinigay ni Kankuro dito sa ikawalong Hokage. Buhay pa nga daw si Gaara, sadyang nakasil lang. Then sinabi nga dito ni Shikamaru na kasalukuyan nga nilang iniimbestigahan ang mga Shinju at itong mga cases ng mga naging mini Divine Tree tulad nga ni Moegi. Once na magkaroon nga daw sila ng paraan kung paano maililigtas ang mga biktima ng Clawgrimes ay babalitaan na lang daw nila itong si Kankuro. Then binigyan nga ni Shikamaru ng command sina Sarada at Sumire na kapag nagkaroon nga daw sila ng direct contact o nakita nila si Boruto ay sabihan nga daw nila si Boruto na makipagkita nga sa Hokage. Dahil kailangan niyang makausap ni Shikamaru si Boruto upang makakalap pa ng mga impormasyon na hindi nga madaling gawin sa ngayon dahil hindi nga gustong tulungan itong si Ino itong si Shikamaru. Nag-transition nga tayo dito sa dimensyon ng Ten Tails o mga Shinju na kung saan ipinagpatuloy nga nitong mga Shinju yung kanilang ritual na ginawa nga sa nakaraang chapter. Pinangalanan nga nila ang bagong Shinju, Ryu. Ryu, is that my name? That's right, I gave you that name. Mahalaga nga ito para magkaroon ka ng identity, ang pinaka-basic na uri ng impormasyon. Nagustuhan nga raw ni Ryu yung kanyang pangalan, pero dito nga ibiglang may naramdamang kakaiba itong si Ryu. Kaya ginamit nga niya yung kanyang Iron Sand para hugutin nga itong spy na si Code na nagtatago nga sa isang black box na ginamit nga nila sa ritual. Pero imbis na paslangin nga itong si Code ay pinili nga ni Jura na makipagtulungan kay Code. Since in some way nga daw ay may utang na loob sila dito kay Code dahil kung hindi nga dahil kay Code ay hindi sila mag-e-exist bilang mga humanoid Shinju. Tinanong nga ni Jura kung ano yung ginagawa dito ni Code. Sumagot nga dito si Code at tinanong din kung ano nga ba yung intensyon nitong mga Shinju. Kung may intensyon nga daw ba sila na i-devour ang mga Otsutsuki na sina Boruto at Kawaki. Then sumagot nga si Jura at sinabing eventually nga raw ay balak nilang kainin ang isa sa dalawang Otsutsuki na sina Boruto at Kawaki. Pero sa ngayon nga raw ay may iba pa silang mga bagay na kailangang i-prioritize. Ang paslangin yung kanilang mga targets. At dahil alam nga ni Jura na may sama rin ng loob itong si Code kay Boruto, ay nabanggit nga dito ni Jura na okay lang naman daw kung gustong patayin ni Code si Boruto. Sapat na nga raw kasi yung katawan ni Kawaki bilang pataba upang tumubo nga ang Divine Tree at magtubo ito ng Chakra Fruit. Meaning parang magkakaroon nga raw sila ng alliance dito. Mga Shinju plus Code versus 5 great nations na pamumunuan nga ng Konoha, Boruto, Kawaki at iba pa. Pero sinabi nga dito ni Code na kahit ano nga daw ang mangyari, at the end of the day siya pa rin dapat ang makakakain ng Chakra Fruit. Siya nga raw yung magiging bagong Otsutsuki na magdadala nga ng will at essence ni Ishiki.
Pero dito nga ay sinurpresa tayong lahat ni Jura sa mga katagang binigkas niya dito na what would happen if we, the Shinju, were to eat the chakra fruit. Ano nga kaya ang mangyayari kung ang mga Shinju mismo ang kakain ng chakra fruit? Isa nga itong curiosity na dadagdag na sa utak nitong mga Shinju na eventually nga ay pwedeng kanilang maging mga priority. So ibig sabihin ay pwede nga na in the future ay mag-decide nga ang mga Shinju na kainin ng chakra fruit. Then nagalit nga dito si Code at hindi nga niya nagustuhan itong sinabi dito ni Jura. Kaya nga dito ay inactivate nga niya yung kanyang karma at inatake dito si Jura gamit yung claw marks. Pero sobrang lakas nga nitong si Jura dito at bilis ng reaction speed. Ginamit nga niya dito yung laser Biju Dama para putulin nga yung kanang kamay ni Code. At clean cut nga yung nangyari dito guys. No more lulo na para dito kay Code. Naglulo na! Then dito nga ay walang kalaban-laban si Code. Pero wala ngang balak na patayin ni Jura itong si Code. Nagbigay lang siya ng isang command o utos dito kay Code. Isang araw itong assignment. Code, si Boruto, Uzumaki at yung kanyang kakampi o kung sino man yung kanyang informant, find them and kill them. Kapalit nga nito ay pangakong ibibigay ko sa iyo ang chakra fruit. Tinanggap nga ito ni Code. Kahit nga raw hindi na sabihin sa kanya ay gagawin pa rin niya ito. I will do it. Boruto and his friends too. Isang araw itong kontrata at dito nga ay umalis na si Code at sinabing sa kanya pa rin daw mapupunta ang huling halakhak. Then dito na nga nagsalita si Ryu na naiirita nga daw siya kay Code at gusto nga rin daw niyang paslangin si Code. Sinabi nga ni Jura na karapatan daw naman niya itong gawin pero may mas importante nga daw na dapat isipin itong si Ryu, yung kanyang instinct. Kailangan nga daw niyang makinig sa kung ano yung nararamdaman ng mga laman niya, kung sino nga daw ba yung gusto niyang i-devour. The fifth Kazekage Gaara. Gaara of the Sand. Siya nga raw ang target nitong si Ryu. Pero para mangyari nga ito, ay kailangan ngang mai-release yung sealing technique na ginawa ni Shinki. At bilang clone nga ni Shinki, ay curious nga ako kung paano ito gagawin ni Ryu. Then napunta nga tayo dito sa Hokage Stone Faces na kung saan nagpunta nga si Boruto matapos niyang makatakas sa interrogation room ng Konoha. Dito nga ay biglang nagpakita si Kawaki at nagulat nga si Boruto dito dahil hindi nga siya inaatake ni Kawaki at wala ngang intent itong si Kawaki dito na makipaglaban nga kay Boruto. Well, hindi nga agresibo dito si Kawaki dahil wala na nga yung threat ni Boruto na ipaalam sa lahat yung katotohanan na si Kawaki nga talaga yung dahilan ng pagkawala ng 7th Hokage. Tinanong nga rin ni Kawaki yung tungkol dito. Bakit ayaw mo sabihin sa kanila yung katotohanan, Boruto? Sumagot nga si Boruto at sinabing magkakaroon lamang daw ng kaguluhan sa Konoha kung ginawa niya ito. May mga maniniwala nga raw sa kwento niya at mayroon ding mga hindi maniniwala. Magiging divided at magkakaroon nga raw ng dalawang faction ng Konoha, which means mahahati ito sa dalawa at malaki nga ang tsansa na magkaroon ng civil war o kaguluhan sa pagitan ng mga Konoha ninja. At para maiwasan nga ito at para na rin mag-function ng Konoha ng maayos ay mas okay nga daw na akuin na lang ni Boruto ang lahat ng paratang. Kahit ano naman daw ang mangyari kasi ay matatag naman daw na ang kanyang loob at kaya nga niyang saluhin ang lahat at manatiling unbothered at maging nonchalant. Salamat nga daw sa mga turo ng kanyang master na si Sasuke. Then tinanong nga ni Kawaki kung ano nga daw ba yung nangyari sa karma ni Boruto, bakit hindi na nga daw niya ito kayang kontrolin at nasaan na nga daw ba si Momoshiki. Dito nga ay nagkwento si Boruto na 2 years ago nga daw ay nakipaglaban nga si Sasuke against kay Code at during that time nga ay ginamit nga daw ni Boruto yung kanyang karma. Pero may naramdaman nga raw siyang kakaiba. Yung sensation nga raw na parang tuluyan siyang mawawala sa sarili at matitaken over ni Momoshiki. Na parang mamamatay na nga raw siya sa sarili niyang katawan. Meaning ito nga guys yung feeling na parang permanente nang mapapalitan ni Momoshiki yung pagkatao nitong si Boruto. Kaya mula nga raw noon ay hindi na ginamit ni Boruto ang karma kahit isang beses. Hindi nga raw alam ni Boruto kung paano ito nangyari. Pero tahimik nga raw itong si Momoshiki. At mukhang hindi na nakikipag-usap sa kanya for the last 3 years. At tanging ang karma activation lang daw siguro yung muling makakapagbalik ng phenomenon na nararamdaman ni Boruto noon. Pero habang inaalala nga ito ni Kawaki ay sinabi nga ni Boruto na look Kawaki, either way, kahit ano pa man ang mangyari ay kailangan mong magpalakas dahil mahina nga si Kawaki guys dito sa time skip at napag-iwanan nga nitong si Boruto. Ideally nga daw ay mag-training itong si Kawaki upang lumakas. Pero sa kasalukuyan nga ay hindi na nga raw ito feasible o posible pang mangyari. Hindi nga raw ito isang option dahil kakailanganin nga ng matagal na panahon bago pa lumakas itong si Kawaki. At bago pa mangyari yun ay baka wasak na ang mundo dahil sa mga Shinju. Kaya may sasabihin nga raw dito si Boruto na isang bagay na eventually nga ay marirealize naman daw ni Kawaki. Pero mas maganda na nga raw na mas matutunan nito ni Kawaki ng mas maaga para mas maaga siyang lumakas. Kailangan nga raw kumprontahin ni Kawaki itong si Amado dahil tinatago nga daw nitong si Amado yung tunay na lakas ni Kawaki. Yung attack capabilities nga raw ni Kawaki ay nilagyan ni Amado ng limiter as well as yung defense at regeneration capabilities nga raw ni Kawaki ay nilagyan din ng limiter. In-adjust nga daw ito ni Amado dahil sa secret plans niya para kay Kawaki. Nagulat nga si Amado dito guys sa pinapanood nga yung mga pangyayari.
na para bang mayroon nga siyang secret camera na nakalagay nga sa katawan ni Kawaki na dahilan nga kung bakit napapanood niya yung mga pag-uusap dito. Kaya nga kahit yung palakarin sa chapter 13 ay nakita rin itong si Amado guys. At ngayon nga ay mukhang napagtagpi-tagpi na nitong si Amado yung mga pangyayari. Nabuhay nga si Kashin Koji. Hindi nga makapaniwala si Amado nung una, pero mukhang ito nga yung katotohanan. At iniisip nga niya dito kung ano yung pwede niyang gawin kay Kashin Koji. Which is dangerous nga guys, ito nga yung isa sa mga kinakatakot nila. Dahil maraming mga pwedeng gawin itong si Amado para pigilan si Koji or makontrol ulit si Kashin Koji. Sinabi nga ni Boruto dito na kailangan nga raw ni Amado yung karma para sa sarili niyang purpose. At ina-adjust nga raw ni Amado yung mga abilities ni Kawaki para hindi mamatay si Kawaki. Kung hindi nga raw maniniwala si Kawaki, eh bakit hindi raw niya kausapin si Amado himself? Kailangan na nga raw kasing umalis ni Boruto. Then dito na nga nagkaroon ng magandang scene sa pagitan nga ni Boruto at Kawaki na para bang bumalik na nga dito yung relasyon nila bago ang time skip. Hindi nga raw babaguhin ni Kawaki yung isip niya, nadudurugin pa rin niya ang mga Otsutsuki at kasama na nga raw dito si Boruto at ang kanyang sarili. Pero bago nga raw yon, ay kailangan muna nilang paslangin ng mga Shinju at willing nga daw si Kawaki na makipag-team up kay Boruto for the time being. You better don't hold me back bro, nakangiting sinabi ni Boruto. At dyan na nga nagtapos ang chapter 15. Pasensya na guys kung wala tayong spoiler video nitong mga nakaraan. May trabaho kasi ako ngayon guys at wala ako masyadong time para gumawa ng videos sa weekdays. Kaya gumagawa na lang ako ng videos in weekends then schedule na lang sa weekdays. Yun lang, leave a like and subscribe. Bye!